tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Sa kabila ng krisis sa loob ng bansa, agresibong sinasamantala ng Iran ang bagong kasunduan sa kapayapaan upang mabilis na maibenta ang kanilang krudo habang ipinagmamalaki ng media ang tinatawag nilang maringal na pagkatalo ng Amerika. Gayunpaman, ang Islamic Republic ay nakaranas din ng sarili nitong matitinding dagok at nahaharap sa napakalaking hamon matapos ang sunod-sunod na pinsala mula sa digmaang nagdaan. Ang bagong kasunduan sa pagitan ng Washington at Tehran ay nagbigay ng lubos na kinakailangang lunas sa mga parusa, ngunit may kaakibat na mabigat na kondisyon. Upang mapanatili ang mga luwag na ito, kinakailangan ng Iran na bawasan ang kanilang programang nuklear, partikular na ang pagbawas sa kanilang stockpile ng highly enriched uranium, isang hakbang na ikinagalit ng mga konserbatibong paksyon sa bansa. Sa ilalim ng kasunduang ito, pansamantalang inalis ng Estados Unidos ang blockade sa dagat na nagbigay daan sa mabilis na paglalayag ng hindi bababa sa 3 barkong pangkargamento ng langis na pagmamay-ari ng pamahalaang Iran. Ayon sa ulat ng Lloyd's List Intelligence, mabilis na kumilos ang Tehran upang simulan ang pag-export ng kanilang krudo sa pandaigdigang merkado upang makakuha ng agarang pondo. Ayon sa ulat ng Tanker Trackers.com, nakapag-export na ang Iran ng halos 18 milyong bariles ng langis sa nakalipas na 5 araw lamang na may kabuang halaga na tinatayang aabot sa 1.44 bilyong dolyar. Inaasahang 12-12 iba pang mga tanker na puno ng langis ang aalis mula sa Kharg Island, ang pangunahing terminal ng bansa sa Persian Gulf, na magiging mitya ng pagbaba pa ng presyo ng krudo. Dahil sa biglaang pagbuhos ng langis ng Iran sa merkado, ang presyo ng Brent crude ay bumagsak sa humigit kumulang 80 dolyar bawat bariles mula sa dating mahigit 110 dolyar noong nakaraang buwan. Sa Estados Unidos, ang average na presyo ng gasolina ay bumaba rin sa mas mababa sa 4 na dolyar bawat galon, isang napakahalagang sukatan bago ang gaganaping midterm elections doon. Bago ang kasunduang ito, ang mga parusa ay matagal nang nagpuwersa sa Iran na mag-export ng krudo sa pamamagitan ng mga lihim na barko o tinatawag na shadow fleet upang magbenta ng langis sa mas mababang halaga, partikular na sa China. Ngunit ngayon, malaya na silang makakahanap ng mga bagong mamimili sa mas magandang presyo. Gayunpaman, ang pondong ito ay tila kulang pa upang isalba ang kanilang lugmok na ekonomiya. Matapos ibalik ng mga otoridad ang koneksyon sa internet na pinatulan ng ilang buwan, nagsimulang mag-post ang mga mamamayang Iranian ng mga larawan ng kanilang walang lamang refrigerator sa social media. Ang mga pangunahing bilihin tulad ng karne at iba pang pagkain ay naging napakahirap ng bilhin para sa maraming pamilya habang ang halaga ng kanilang pambansang pera ay patuloy na bumubulusok sa kasaysayan. Ang riyal ng Iran na dating nagkakahalaga lamang ng 32,000 bawat $1 noong kasunduang nuklear noong taong 2015 ay bumagsak na ngayon sa mahigit 1.5 milyong riyal bawat $1 ng Estados Unidos. Ang hyperinflation na ito ay nagdulot ng kawalan ng halaga sa kanilang pambansang pera, na lalong nagpahirap sa buhay ng milyon-milyong ordinaryong mamamayan na nagdarahop na sa bansa. Ayon kay Holly Dagres ng Washington Institute, ang nagdaan armadong tunggalian ay nagresulta sa pagkawala ng hindi bahagya sa 1 milyong trabaho sa Iran. 20% ng pagkawala ng trabaho ay direktang nauugnay sa pagpatay ng pamahalaan sa internet. Ang matinding krisis sa ekonomiya ay lalo pang pinalala ng talamak na korupsyon at maling pamamahala ng mga awtoridad sa nakalipas na mga taon. Ang pagbagsak ng riyal ang naging mitsa ng malawakang protesta sa buong bansa noong Enero na humamon sa pamumuno ng nooy Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. Tugon dito, naglunsad ang mga puwersang pansiguridad ng Iran ng pinakamadugong marahas na pagsupil sa kanilang kasaysayan, kung saan libu-libong mga nagpoprotesta ang napatay ng pamahalaan upang mapanatili lamang ang kanilang kontrol sa kapangyarihan. Mas lalo pang naging komplikado ang sitwasyon ng ang 86 na taong gulang na si Ayatollah Khamenei at iba pang matataas na opisyal ay napatay sa unang serye ng pambobomba ng Israel noong ika-28 ng Pebrero. Nakatakda ang mga seremonya ng libing sa darating na Hulyo 4 hanggang 9 na nagkataon din sa ika-6 na buwang anibersaryo ng madugong pag-atake ng gobyerno sa mga nagpoprotesta doon.
Upang ipakita ang kanilang lakas sa kabila ng pagkawala ng mga pinuno, ang pamahalaan ay walang humpay na nag-oorganisa ng mga rally sa mga lansangan mula nang magsimula ang digmaan. Sa kabilang banda, ang mga moderatong boses sa loob ng Iran ay nananawagan na samantalahin ang mga benepisyong pang-ekonomiya mula sa negosasyon upang maiwasan ang tuluyang pagbagsak ng bansa at ang gutom ng mamamayan doon. Bukod sa ganap na pag-alis ng mga parusa, ang kasunduan ay nangangako rin ng isang $300 bilyong na pondo para sa pamumuhunan sa Iran kung makakamit ang pinal na kasunduan sa Estados Unidos. Gayunpaman, nananatiling malabo kung saan manggagaling ang napakalaking halagang ito, habang ang bagong Supreme Leader na si Ayatollah Mojtaba Khamenei ay nagpapakita ng magkahalong senyales sa kanyang mga pahayag. Sa kanyang opisyal na pahayag sa media ng Estado, sinuportahan ng bagong leader na si Mojtaba Khamenei ang pansamantalang kasunduan, ngunit nilinaw niya na ang pakikipag-usap ay hindi nangangahulugang pagtanggap sa opinyon ng kaaway. Ang kanyang maingat na pananalita ay nagpapakita ng matinding panggigipit mula sa mga hardliner na ayaw magbigay ng anumang kompromiso sa pamahalaan ng Estados Unidos. Sa ilalim ng kasunduan, pumayag ang Iran na ibaba ang antas ng their highly enriched uranium na lumutas sa isa sa mga pangunahing alalahanin ng Washington. Ngunit ang desisyong ito ay binatikos ng Raja News, isang outlet na kaalyado ng mga ultra-hardline na paksyon, na nagsabing isinuko ng Iran ang kanilang pinakamahalagang alas sa pakikipagnegosasyon habang wala pang sapat na katiyakan mula sa kabilang panig. Habang ang Iran ay nag-aatubili sa mga kompromiso, patuloy namang hinihiling ng Estados Unidos ang ganap na paghinto ng lahat ng enrichment program ng bansa, isang bagay na matagal nang tinatanggihan ng Tehran sa loob ng maraming dekada. Ang pagkakaiba ng pananaw na ito ang naglalagay sa susunod na yugto ng negosasyong nuklear sa isang napakadelikadong sitwasyon na maaring magdulot ng bagong kaguluhan. Bukod sa isyong nuklear, ang patuloy na labanan sa Lebanon ay nagiging malaking banta sa katatagan ng kasunduan. Ang mga nakaplanong pag-uusap sa Switzerland ay ipinagpaliban dahil sa tumitinding bakbakan sa pagitan ng militar ng Israel at ng mga militanteng Hezbollah na sinusuportahan ng Iran, na nagpapakita ng kawalan ng tiwala at kawalan ng koordinasyon sa bawat panig ng hidwaan sa rehiyon. Ipinahayag ng Israel na ipagpapatuloy nila ang pananakop sa malalaking bahagi ng Timog Lebanon at lalabanan ang Hezbollah hanggang sa tuluyan itong mawalan ng banta. Bagamat nagkasundo ang dalawang panig na ihinto ang labanan, iginiit naman ng Hezbollah na hindi sila titigil sa pag-atake hanggat hindi ganap na umuurong ang mga sundalong Israeli mula sa kanilang mga sinakop na teritoryo sa Lebanon. Ang pansamantalang kasunduan sa pagitan ng Iran at Estados Unidos ay nananawagan sa magkabilang panig na ihinto ang mga operasyong militar. Binigyang diin naman ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi na ang pagtatapos ng digmaan sa Lebanon ay isang mahalagang bahagi ng kabuuang kapayapaan na dapat umanong maglaman din ng pagtatapos ng iligal na pananakop ng Israel sa mga lupain ng Lebanon. Ayon kay Farzan Sabit, isang eksperto sa Iran, bagamat hindi masasabing nagtagumpay ang Tehran sa digmaan, ang tunay na tagumpay para sa rehimen ay ang kanilang kaligtasan at pananatili sa kapangyarihan. Sa kabila ng mga seryosong hamon sa ekonomiya at politika, patuloy na nakatayo ang pamahalaan habang hinaharap ang isang napakabuhay na kinabukasan sa ilalim ng bagong pamumuno sa bansa.